Detalye sa unang gabi ng lamay ni Nora Aunor at mga celebrities na nakiramay sa pamilya. Nagsimula na nga noong April 17 ang unang gabi ng lamay para sa pagpanaw ng national artist at superstar ng Philippine cinema na si Miss Nora Aunor. Inilabas na rin ang detalye ng kanyang burol matapos na maayos na maihanda ang lugar na kanyang paglalagian bago ang kanyang libing. Mag-aalas 3 ng hapon nang makarating ang mga labi ni Ate Guy sa The Heritage Park Taguig, kung saan siya maaaring mabisita ng mga nagmamahal sa kanya. Nakapost na rin sa mga chapels na bubuksan ang oras na inilaan ng kanyang pamilya para sa mga magsisidalaw sa mga susunod na araw. Inilaan nila ang chapel 7, 8 at 9 para sa mga bisita ni Ate Guy. Nag-umpisang dumating ang mga malalapit sa puso ni Ate Guy noong April 17. Ilang oras lamang makalipas ang kanyang pagdating sa Heritage. Binuksan din nila ang burol para sa public viewing ng mga fans at supporters ni Ate Guy. Magsisimula ito sa April 19 to 20, mula 10 a.m. to 4 p.m. Ang ibang mga natitirang araw, April 17, 18 at 21, ay inilaan para sa mga kamag-anak, kaibigan at pamilya ni Ate Guy. Sa April 19 to 20 naman mula 5 p.m. to 12 midnight, magbabalik ang oras ng pagdalaw ng mga malalapit sa superstar. Ang evening mass ay itinakda naman tuwing 7 p.m. Sa April 21 Lunes, ang magiging huling araw ng burol ni Ate Guy at magsisimula ito ng 1 p.m. to 12 midnight at binuksan lamang para sa kanyang close friends and family. Nakatakda namang gawin ang isang state funeral para sa kanya dahil naideklara na siyang isang national artist noong 2022. Ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA na siyang naggawad kay Ate Guy ng National Artist Award ay sinabi sa kanilang post sa social media noong isang araw na magkakaroon ng state necrological services and funeral para sa kanya. Ayon ito sa Presidential Decree 208 na pinirmahan noong June 7, 1973 na nagsasaad ng pagbibigay ng ilang mga pribilehiyo at parangal sa mga national artists. Unang nakitang dumating sa burol ni Ate Guy ang star for all seasons at kumare niya sa totoong buhay na si Vilma Santos Recto. Makikitang may kasama itong nakaalalay sa kanya dahil matindi ang lungkot na nararamdaman ng aktres sa pagkawala ng kanyang minamahal na kaibigan. Naging magkalaban man sila noon sa mga love teams, naging mabuting magkaibigan naman sila sa likod ng camera. Ang pinagsamahan nilang pelikula na si T-Bird at Ako noong 1982, ang mas nagpalapit sa kanilang dalawa bilang matalik na magkaibigan. Si Vilma rin kasi ang tumatayong ninang sa adopted child ni Nora na si Kiko. Una nang nabasa ang kanyang mensahe sa IG stories niya na nagsabing, "Rest in peace, Mare, Miss Nora Aunor, our superstar and national artist. Maraming salamat." Nakita rin noong unang gabi sina Senator Robin Padilla, Nadia Montenegro, Boots Anson Roa, Melissa Mendez, Glenda Garcia, writer Ricky Lee, Imelda Papin, Julia Montes at Coco Martin, Gina Alahar, Lovely Rivero, at Direk Adolf Alex Jr. Masaya namang ibinahagi ni Nadia Montenegro, isa sa mga malalapit na kaibigan ng pamilya ni Ate Guy, kung paano nagkaroon ng mahalagang bahagi ang superstar sa ilang dekada nilang pakikipagkaibigan ng anak nito na si Lotlot de Leon. Aniya, "I'm one of the ones that were blessed na talagang at such a young age, mga 12 or 13, ay nakatrabaho ko na si Ate Guy. I'm proud to say na nakadalawang movie kami sa Regal. And with that, naging way yon para maging friends kami ni Lot. All our lives, naging friends kami 30 to 40 years. And syempre malaking ano si Tita Guy doon kasi nakilala ko si Lot at naging parte ng industriya." Nakita ring present sa burol ang aktor na si Jericho Rosales. Maraming ang fans ang natutuwa na makita ang aktor na todo ang suporta na ibinibigay niya para sa girlfriend na si Janine Gutierrez. Mahirap kasi ang pinagdadaanan ngayon ng aktres. Dalawa sa kanyang pinakamamahal na lola ang pumanaw na may 4 na araw lang ang pagitan. Si Pilita Corrales na paternal grandmother niya ay pumanaw noong April 12, 2025.
Si Nora naman na maternal grandmother niya ay pumanaw noong April 16, 2025. Ayon sa kanyang post, "Mama Guy, a treasure to our family, but truly always more the people's than ours. She had a life of giving her immeasurable love to everyone she touched, whether on screen, through music, or in person. We find comfort in knowing she, the one and only superstar, will be forever loved." Ang Pangulo naman ng bansa na si Bongbong Marcos ay nagpaabot din ng pakikiramay sa pamilya ni Nora Honor. Minarapat lang niya itong gawin dahil sa estado ngayon na hawak ng aktres bilang isang national artist. Inilarawan ng Pangulo si Ate Guy bilang gift to the Filipino nation. Dagdag pa niya, throughout her splendid career that spanned more than 50 years, she was our consummate actress, singer, and film producer. Her golden voice was a balm for all. Her genius was a gift to the Filipino nation. Sayang nga lang dahil hindi nagkaroon ng pagkakataon na tanggapin ni Ate Guy ng personal ang nasabing award. Ayon sa balita, hindi raw pinayagan si Ate Guy ng mga doktor na lumabas ng ospital. Nahihirapan kasi itong huminga noong panahong iyon at inabisuhan na magpahinga lamang. Gayunpaman, masaya ang lahat ng malaman na ganap na siyang national artist. Ang titulong hindi naigawad sa kanya noong 2014. Kasama niyang nagawaran ng parangal bilang Proclamation No. 1390, ang writer na si Ricky Lee, soprano singer Fides Cuyugan Asensio, posthumous para sa direktor na si Marilu Diaz-Abaya, at aktor na si Tony Mabesa. Narinig din noong unang gabi ng burol ng superstar ang mini press conference ng anak nitong si Ian De Leon. Sinabi nito na mapayapang pumanaw ang kanilang ina noong April 16, kasama ang mga mahal niya sa buhay. Ang veteranong showbiz reporter naman na si Lars Santiago ay nilinaw ang mga naglabasang balita noong una tungkol sa kaganapan ng pagkawala ni Ate Guy. Ngayon ay malinaw na nalaman ng publiko na hindi pumanaw si Ate Guy habang siya ay inooperahan. Ani Ian, she was being operated on, and after that, she had a hard time breathing, and eventually, all things went downhill from there. And that's why they had to do another procedure after that. Hindi naman na sinabi ni Ian kung anong uri ng medical procedure ang ginawa sa kanyang ina, na naiulat din na na-confine sa ospital noong April 10. Lumabas pa sa mga balita na sumailalim siya sa angioplasty, isang uri ng operasyon na magbubukas sa nagbarang coronary arteries na magbibigay ng supply ng dugo sa puso. Dumagdag pa rito ang pagkakaroon niya di umano ng COPD o chronic obstructive pulmonary disease na mas kilala bilang isang common lung disease. Nagpasalamat din si Ian kasama ang mga kapatid sa mga nagbigay at nagpakita ng pakikiramay nila para sa ina. Maraming salamat po sa mga nagmahal, naniwala at sumuporta sa aming nag-iisang ina. Marami siyang natulungan, marami siyang minahal, maraming humanga sa kanya, marami siyang nabago ang buhay dahil sa kanyang kabaitan at pagiging totoo. Walang kaplastikan, walang kahit anong negative na ipinakita. Hindi po natin maiiwasan ang mga pangyayari sa buhay. May mga plano ang Diyos. Dagdag pa ni Ian sa pagbasa ng official family statement. Thank you for honoring her life, her work, and the lasting mark she leaves behind. Nakita namin yung buhay niya. Nakita nating lahat kung paano siya namuhay sa harapan ng masa, ng media, ng entertainment industry. Marami kaming natutunan, kaya kami napakaswerte. Napaka-blessed namin kasi nagkaroon kami ng Nora Honor, Nora Cabaltera Villamayor bilang isang ina. Isang bandila naman ng Pilipinas ang inilagay din sa ibabaw ng kabaong ni Nora Honor bilang bahagi ng mga parangal na iginawad sa kanya bilang National Artist for Film. Binigyan din siya ng isang military salute ng isang miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Gaganapin ang state funeral para kay Nora Honor sa April 22 Martes. Ang ibang detalye para rito ay ibabahagi na lamang sa publiko matapos maisaayos ang mga kaganapan para sa araw na yon. Ang mga labi ni Ate Guy ng nag-iisang superstar ay ihihimlay sa libingan ng mga bayani.
Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa istorya natin ngayon? Don't forget to send your comments below.